Team USA. Nasa magandang posisyon nga ito ngayon mga Kawan Stories dahil nga undefeated pa rin sila up until now. 3-0, unti-unti na rin naman nga pong nasusubok ang kanilang team. Gaya na lamang ng nangyaring laban kontra sa South Sudan na kahit si LeBron James natuwa sa naging performance nila. Mas gusto nga nitong ganito ang laban kesa sa mga tambakan. At ang susunod nga po nilang makakalaban mamaya ay ang tunay na World Champions na Germany. Ayon sa iba, kung kinaya nga daw ng South Sudan na dikita ng USA, hindi malabong magawa rin ito ng Germany. Well, it's anybody's ball game pa rin mga Kawan Stories. Tara na't talakayin natin yan ngayon kung sino ang liyamado, sino ang dehado sa dalawang ito. Pag-uusapan na rin natin dito ang trade package ng Golden State Warriors para kay Alperen Sengun. Pero bago yan, please don't forget to hit the notification bell at mag-subscribe sa aking channel. Ang video ng ito ay hatid sa inyo ng 1xBet. Suportahan at manalo sa inyong paboritong kupunan sa NBA, PBA at ngayong Paris Olympics. Maaaring makakuha up to 12,000 cash bonus sa inyong first deposit gamit ang aking promo code. Pag tama prediction mo, panalo ka. Pindutin lamang ang link sa comment section at mag-register gamit ang iyong GCash account para makapag-cash in at cash out. Isang paalala, tumaya mga Kawan Stories ng responsable. Mamaya na nga po madaling araw mga Kawan Stories mangyayari ang inaabangang laban ng World Champions na Germany at ang bigating kupunan ng USA. Ang tanong, sino nga bang liyamado, sino nga bang dehado? Well, basically, kung titignan natin lahat ng aspeto, lamang na lamang ang USA. Simula sa tindig, lineup, shooting, playmaking at marami pa. Kahit nga world champions ang Germany, hindi para naman natin maikakaila na sila ang underdog sa labanang ito. Pero it's anybody's ball game pa rin ito mga Kawan Stories. Kung kinaya ng South Sudan na sabayan at tambakan ng USA sa simula, hindi malabong mangyaring magawa rin iyon ni Dennis Schroeder. We can say na subok na ang talento at chemistry ng team na ito. Franz Wagner with Dennis Schroeder, 1-2 punch combo ng Germany. Dagdagan mo pa ng katotohanan na kahit ang 4 at 5 dito kayang magtala ng 3-point shots kabilang na si Daniel Theis. Sa parte na naman ng USA, we all know na mananalo lamang ang isang team dito kung mamalasin sa shooting ang mga players ni Coach Steve Kerr. Pero no question pa rin naman in terms of shooting dahil kahit sa loob may play at may laro pa rin ang USA dahil nga sa kanilang best player na si LeBron na nagsisilbing number 1 option ng Team USA sa opensa. We can say panigurado hindi madedehado ang USA kung sakaling malasin sila sa shooting. Pero overall mga Kawan Stories, nadadala pa rin naman ang lahat ng ito sa isang game plan, sa gandang chemistry at kung sino ang makakapag-execute ng mas magandang play, yun ang mananalo. Team USA pa rin naman ang liyamado sa labanang ito pero gaya ng sanabi ko sa inyo, hindi pwedeng maliitin ang World Champions na Germany. Samantala, tungkol naman sa trade package na dapat i-offer ng Golden State Warriors para makuha nila si Alperen Sengun. As we all know, up until now na-stuck ang team na ito kay Lauri Markkanen dahil nga sa pagiging mautak ni Danny Ainge sa paghihingi nito ng napakaraming kapalit ni Markkanen, hindi makagalaw at makadiskarte ng mas maayos si Mike Dunleavy. Gaya ng naibalita, tinanggihan nga po nila ang counter offer ng Utah Jazz. Kaya technically, pupunta sila sa plan B. At ang napabalita dito ay si Alperen Sengun. Pero ang tanong, sa part na ito, sino nga ba ang pwede nilang i-offer para mapapayag ang front office ng Houston Rockets? Basically, kung si Wiggins ang i-offer, malamang sa malamang tatanggihan ito. Kaya naman ayon sa mga analyst, kung desidido nga talaga ang Warriors na mapapayag ang Houston Rockets, ibigay nila si Jonathan Kuminga at si Moses Moody. Well, fair trade nga ito na maituturing at hindi matatanggihan ng Houston Rockets. Malaki panigurado, maiaambag ni Sengun sa Warriors at malaki rin ang potensyal ni Kuminga para sa Houston Rockets.